Hello mga friends, kanatong tanan, kumusta ka mga tanan? Okay, so ito ang friends nyo, ang amigo ninyo, kini yung amigo Alfredo Gallego. I do believe na ang dami ko ng mga kaibigan, yung mga students ko before, super dami na. So even when I was still there teaching in Colonel Griffin, super dami yung mga friends ko. Kaso lang, they could hardly trace me dahil iniba-iba ko kasi ang account ko. I do believe na yung ibang mga account ko, dami nang nag-request doon. Kaso lang, wala na nga akong access doon sa mga iba kong mga account. Dahil, ano na yun, hindi ko na ma-open kasi. And then, mostly sa mga friends ko doon are yung mga may matataas na antas sa kabuhayan nila. Yung mga artista. Yung mahilig tayo noon sa mga artista. Tsaka yung mga kilalang mga tao, yung mga mostly yung mga kakilala ko. So bihira lang yung may mga friends din ako, mga co-teachers ko, ngunit iba kasi sa kanila, hindi ko mga friends. So ngayon tong account ko, kukunti na lang, kukunti ang mga friends ko na mga teachers ko. Mga co-teachers ko. O konti lang sila. O konti rin ng mga friends ko, ng mga students ko, dahil in reality hindi ko nag-memorize ng names of people. So, yun. Yung mga tao natin. So, but still, I'm still live. I'm still kicking. Ngayon? December 4, if I'm not mistaken, 3 or 4. Parang 4 yata, yes. December 4. Kasi ito, nagbablog tayo at doon. Alas 4 na yata. 3 o'clock doon. Malapit na mag-alas 4. Wala tayong magawa eh. I'm awakened at this time. So ito, nagbablog tayo. Kumusta kayong lahat? So ito, hindi nyo ma-trace kasi itong mga yung account ko. Kasi may mga tayo dito, may mga taong hindi nararapat na natin ipapaalam sa kanila na andito tayo sa dito tayo. I'm still here. Yung face natin, hindi ko rin pinapakita. Minsan, inaiba-iba ko ang mga profile picture. So, dito, even here in 5-star barangay here in Escalante, konti lang mga kakilala ko na friend ko. Unfriend ko yung hindi ko too much na kakilala. So may mga tao kasi napilit tayong tinitrace ang pagkatao natin at gumawa ng mga bagay na hindi narapat gawin sa isang nilalang. So dito, pilit nating hinahide ang sarili natin. Ngunit yung minamahal natin, mahirapan silang mag-trace natin. Yan. Mayroon namang iba na mga students natin na most especially yung mga babae na they're thinking to themselves as somebody na ayaw nilang mag-friend sa atin in Facebook dahil takot ligawan. Yan. Takot ligawan. Hindi naman ako nanliligaw ng mga ordinaryong tao. Hindi nga ako nag-friend yung mga
Kahit mga co-teachers ko na hindi nga ako nagpe-friend dahil medyo may ano tayo, pinipili natin yung mga tao na gusto nating maki bahagi sa buhay natin. Yun yung mga tao na may mga problema, yung mga tao na mahilig mangapak sa atin. Ayaw ko niyan. Kahit nung iba, yung mga friend ko rito, may mga friend pa rin ako dito na nangaapak sa atin. Kaso lang nandito na sila naging friend ko na sila sa Facebook. Okay na lang. Ngunit yung mga tao na nangaapak sa atin, sa pamilya natin, ayaw kong makibahagi sa buhay nila. So baka namanga kayo kung bakit yung mga kakilala ko, nakita nyo na friend ko sila in person, ngunit hindi ko sila friend sa Facebook. Mga yun, mga tao yun na malayo sa natin, sa puso natin. Dahil mga iba sa kanila dyan, mga inggitero-inggitera, nangaapak yan in a secret way na hindi naman natin pwedeng sasabihin sa inyo. Basta't hindi ko dito friend, tiyak na wala yan sa natin, vocabulary ko. Dahil dito, yung daming mga tao rito na nagbanot yung mga istorya sa atin, nangapak natin, hindi super dami dito. Kahit napakinggan mo dyan sa palibot, kapaligiran, ay pakinggan mo mga nila, mga kwento nila. Pilit tayong pinupush down yung mga taong yun. Kaya dito na ang suggest, ang tinitwist, ang iba wala namang katotohanan yung ibang bakit sila nagtinit parang artista sa kanila dahil lahat ng kilos natin, hindi lahat kung bakit ito itong mga tao to. Hindi naman ako successful mga tao rin. Yung successful mga tao rin ayaw rin kikilala tayo sa gusto silang walang problema yun. Hindi naman tayo nag-crave na tayo, makikilala tayo. Okay lang. That's but natural. Okay, so dito, yung mga totoong mga minamahal ko na mga tao, kumusta na lang kayo? Anyway ko konti lang kayo. O konti lang kayo, totoong nagmamalasakit sa akin dito. Dahil kahit na mga tao, yung mga minamahal ko na tao, kinuklose ko na mga malapit sana sa puso natin. Ang mga ginawa nila gumawa sila ng mga bagay na hindi dapat gagawin sa isang tao. So ganyan. So kaya nga dito, ngunit hindi nawawala yung mahal ko pa rin yung mga tao na yun kahit ginawan tayo ng mali sa pagkatao natin. Hindi yun dahil mahal ko sila. Pero okay lang. Dahil kung minsan nagkakamali rin ako sa mga kakilala ko na inakala nila sinasadya ko yung mga bagay na nangyayari sa kanila, nakakagawan ko rin at hindi ko yun sinasadya. May mga bagay akong nagawa sa kanila, hindi ko sinasadya yun. So, ayan, gumawa sila ng mga bagay na sadyang sinasadya nilang gawin towards me. Hindi naman yung mga joke na mga gagagawa nila na
as if na gusto nilang mawala tayo dito sa mundo, at okay lang. Okay lang. So dahil ang mission natin of this world ay hindi naman paggawa ng mga kamalian sa kapwa natin. Dahil ang mission natin ay gumawa ng pagtulong sa kapwa natin. Hindi lang sa kapwa natin, may malaki tayong mission dito sa mundo natin. So, kumusta tayo kayo mga real friends ko? So, ito pa rin. Baka akalain nyo na sobrang successful na tayo. Natural pa rin, pareho pa rin tayo. So, nanirahan tayo dito sa mundo na pareho tayo nagsisikap na aangat man lang. Huwag lang kayong umapak ng kapwa nyo, kapwa-tao nyo. Lalo na yung mga minamahal ko na mga students, so mga kakilala man dito, kukunti lang ang real friend ko rito. Dahil may mga friend ko rito na mga daming fake. Super daming mga fake na mga tao rito, na mga kakilala ko. Kaya nga dito, pag nakita nyo, yung mga friend ko rito kukunti. Sa FB friends ko, kukunti lang. Yung mga totoong mga kukunti. Baka nakita nyo yung mga neighbors ko, hindi ko friend sa FB dahil yun, mga taong kwenta yun. Dahil yun, gumawa ng bagay para sa natin, for our destruction, most especially yung ginagawa nila. At bakit ba sila nagkaganito sa atin? Bakit ba sila nagkaganito sa atin? Natural na tao lang ako katulad nyo. Pareho lang tayong tao, my friend. Nagsisikap sa buhay. Sana walang inggitan. Walang inggitan dahil yung mga inggitero na tao, sign lang yun na kayo. You could hardly reach the peak of your success in life. Kahit na maging successful na yun, hindi pa rin yun nasisiyahan sa buhay. Dahil they're not satisfied of their life. Dahil yung tinitingnan nila yung kapwa nila Ako, kainggitan, hindi naman ako dapat kainggitan. Unang-una, hindi naman ako mayaman. Personalidad ko, hindi naman kainggitan tong personalidad ko. Wala namang dapat kainggitan sa pagkatao. Bakit naiinggit mostly yung mga tao rito? Ayun. Wala akong dapat kainggitan dahil hindi naman ako pogi. Hindi naman ako wala naman akong magandang height. Bakit naiinggit yung mga torpe klase yung mga tao to? Hindi naman ako babaero. Hindi ko ng babae, my friend. Nagrespeto ako sa kapwa ko respetuhin natin yung mga tao. Pag may nagmamayari yun, nirespeto natin yun. Ano bang kinainggitan nila ng mga tao to? Minamahal pa nila yung mga tao na yun ang gumawa ng mga bagay na for their destruction. Yun, mahal nila. Yung totoong mga babaero, yung mahal nila. Hindi naman tayo ng babae. Yung mga babaero na ginalaw yung mga relatives nila, yung mga wives nila, yung mga ginalaw yun, mahal nila yun. Tayo, wala naman tayong may mga inapakang tao. Wala naman tayong ginalaw ng mga babae. Kinainggitan tayo, pero okay lang. That's but okay. Siguro, ikapalaran natin, naging ganito tayo. Okay lang. So, dito, soon, sana mahal ko na tong place na to. Yung lugar na tinitirahan natin, sana mahal ko na to. Kaso lang siguro I'm not
for this place. So, hanap na lang tayo siguro someday na matitirhan na medyo malayo sa lugar na to dahil sa ewan kung tao nito gusto na tayong mamamatay rito. Ang dami-dami itong mga tao na ewan ko, ngunit hindi ko rin alam, baka meron ding mga tao na secret na nagmamahal sa atin, sekretong nagmamahal sa atin. Ngunit ang naobserbahan ko dito, ang daming umapak sa atin yan makikita ko. So kapilit nilang tayo i-push down yan mga tao. Ayaw ko lang banggitin yung ginawa nila, kahit alam naman ng mga tao rito na mga ginawa nila. Yung iba alam nila dahil sa hindi ko pinapakita sa tao na na may galit ako sa mga taong yun. Hindi, dahil hindi naman sila ang ang competitor ko. Wala naman akong kinukumpitan sa life. Bakit pa i-compare ko ang sarili ko sa iba? Sarili nila yun. Nagsisikap sila anong gusto nilang maabot. Bakit ba mainggit? Wala akong inggit sa kapwa ko. Pag naging mayaman sila, okay. Pasalamat ako naging mayaman sila. Nakakuha silang highest position sa sa gobyerno. Okay, hindi ako niinggit. Bakit ako kainggitan? Teacher 3. Ano ba dapat? Wala akong dapat kainggitan Yung nainggit sa atin, yung may mga highest position, yung iba. Ang loko-loko klase itong mga tao to rito. Mula sa mga mababang position, walang position, hanggang sa may mga highest position. Sometimes gumawa ng mga bagay na sa ikakapahamak natin. Torpe klase yung mga tao to. Dapat ako minggit sa kanila. Ang iba, mga master teacher, mga principal, mga doktor, mga lawyer, mga mayayaman, may mga gandang mga bahay. Bakit sila ang nainggit sa atin? Torpe klase yung mga tao. Tarso klase yung mga tao to. O kaya nga kayo, yung mga minamahal ko na mga students, mga minamahal ko mga kakilala, huwag kayong gumawa ng mga bagay niyan. Sasabihin ko sa inyo, bakit ko sinabi kayong inainggitan ako. Nakasuwag ko na lang sabihin yung mga ginawa nila. So my friend, tao rin ako katulad niyo. Nasasaktan rin tayo pag ginawan ng mga mali sa kapwa natin. Kaso lang, wala naman tayong may masabihan rito dahil ang daming demonyo kasi rito So, doon na lang tayo humingi ng tulong sa may kapal. Ito na sana Lord, yung mga tao na maapak sa atin, sana matauhan sila. Matauhan sila sa mga pagkatao nila na sana magbago na sila. Kaya lang totoo tayo gumawa tayo ng mga bagay for the good sa lahat. Yung mission ko rito para sa lahat hindi pang sarili. Kaso lang hindi ko naman dapat sabihin nyo sa inyo rito. Dahil sa hindi reality yung mga nakakilala sa atin, yung mga may mga matataas na posisyon. Ilan sa mga yung presidente ng Pilipinas natin kilala tayo. Yan, kilala ako ni Bongbong. Kilala ako ni Duterte. Sara. Yung presidente sa Amerika ngayon, kilala ko. Yan. So yung mga
ibang artista kikilala sa atin. Yung mga babae, may isang babaeng artista na sobrang kilala tayo niyan. Ang iba sa kanila, konti lang. Ngunit yung mga malalaking tao kakilala sa atin. Nagre-respeto yan sa atin. So, yung hindi nakakilala sa atin, yung mga tao dito, akala nila siguro yung mas especially yung mga babae na akala nila magaganda sila, ano ko na sila, yung makaligawan ko sila. Yun ang sasabihin ko sa inyo rito. Hindi ako pumipili ng mga lalo na itong mga lalaki rito na takot silang ligawan ng kanilang mga asawa. Ayun ang hindi nila alam. Dito sasabihin ko, hindi ako pumipili ng mga pipitsuging babae in the reality. Hindi ko pipili kahit gaano man ganda yung mga babae. Hindi ako pumipili ng ganung uring mga babae. Kahit gaano kaganda, kung ano yung pagkatao mo, parang ayaw ko sa iyo. Dahil sa meron akong standard na ayaw kong sasabihin sa inyo eh. At hindi naman ako pumipili kahit may mga nakaraan yung babae. Hindi naman namili kahit anong babae. Pero standard na titingnan yung sasabihin na rito sa inyo. Dahil lang tinitingnan ko yung totoong nagmamahal sa atin eh. Yun lang standard na gusto ko sa isang babae. Ang totoong nagmamahal sa atin, yun ang pinipili natin na maging wife natin. Dahil isa kong Muslim. Ngunit hindi na yun mangyayari. Hindi na yun mangyayari dahil yung pinili natin, hindi naman tayo pinili. Yan. Meron akong babae na nagugustuhan sana natin. Hindi ko naman sinabi na sobrang mabait yung babae na yun. Hindi. May mga karanasan man siya o hindi, yun sana ang pinili natin. Kaso lang, hindi tayo pinili. So dito, focus lang tayo sa kabuhayan natin. Nagsisikap pa rin na maabot natin ng mga pangarap natin. Dahil in the reality, yung iniisip natin na richness in life, in reality, mahirap yung maabot, my friend. Super hirap maabot yung richness na sinabi natin to become a wealthy creature. Mahirap yung maabot natin. Dahil kahit sa sarili ko, although ilang taon ako nag-aaral niyan eh, how to be a wealthy creature. Ilang taon ako nag-aaral niyan, ngunit hindi madali ang pag-abot ng kayamanan, my friend. There are so many factors that contribute to your acquiring with such kind of wealth that you want to attain. Hindi madali yun. Hindi madali ang dahil sa yun eh, maraming factor, maraming mga dapat nating i-consider bago natin masabi na we could attain our desired richness, the desired wealth that we want to attain with. Marami tayong mga factor. So yan, hindi madali yan, my friend. So dito, ganyan ang life. So pareho lang tayo. Nagsisikap, may mga mali sa buhay natin. Minsan may mga bagay tayong nagawa.
hindi na dapat gawin ng isang tao. So, dahil tao tayo. Pag nanirahan tayo dito sa daigdig, dito sa mundo natin, nagkakamali tayo. Walang perpekto sa atin. Ganyan, my friend. So, dito, marami pa tayong dapat sasabihin. So, have a blessed day na lang sa lahat sa atin. Itong mga vlog natin ngayon. Ginawa ko lang to dahil wala akong magawa. Have a blessed day sa lahat sa atin. Lobat na ako.